It has now been exposed to the general public. Do you blame them for going out into the streets? If I wasn't president, I might be out in the streets with them. Of course they're angry. I'm angry. We should all be angry because what's happening is not right. Yes, express it. You make your feelings known to these people and make them answerable for the wrongdoings. Palaman ninyo ang sentimento, palaman ninyo kung paano nila kayo sinaktan, kung paano kayo ninakawan nitong mga ito. Palaman ninyo sa kanila, sigawan ninyo, lahat, gawin ninyo, mag-demonstrate. Just keep it peaceful. But to show that you are enraged, to show that you are angry, to show that you are disappointed, to show that you want justice, to show that you want fairness, what's wrong with that? I want to show that there's justice. I want to show that there is fairness. I want to hold these people accountable just like they do. So I don't blame them. I don't blame them. Not one bit. Sabi ni Presidente kanina, it doesn't matter how many billions yung inilagay na pondo. Ang importante, kung nagamit ba ng tama. Wala akong pakialam kung 51 billion ang binigay kay Pulong sa First District ng Davao City. Hindi magre-react ang mga, kahit anti-Duterte, hindi magre-react doon sa 51 billion kung yung 51 billion na yon ginamit ng tama. Kung yung 51 billion na yon guarantees na walang baha sa Davao City. Ilang naman yun eh. Hindi ka pwedeng magbigay ng excuse na humuhupa naman after 30 minutes eh. Urur! Diba? Kasi you get what you pay for eh. Nagsalita rin si Presidente kanina na ikinagulat ng napakaraming tao. Sabi niya na kung siya daw ay hindi Presidente, sasama daw siya sa rally bukas sa 21. Maraming nagulat dyan sa statement na ni Presidente. Kasi it is unusual eh. Unusual yan para sa isang presidente na magsasabi siya na ako mismo maikisama sa mga aktivista. Bihira yan eh. Kasi nasanay tayo na ang aktivista kumukontra sa kung sino yung nakaupong presidente, di ba? But this time, iba yung rhetoric. The president himself wants to join the activists para ipakita yung kanyang galit din sa nangyayari dito sa flood control. Kapag ikaw hindi ka nagalit dito sa nangyayari sa flood control, mga kababayan, pag pinagtatanggol mo ang mga diskaya dito, balahura ka, balasubas ka. Tulad ng ginagawa ngayon ni Marcoleta. But it has now been exposed to the general public. Do you blame them for going out into the streets? If I wasn't president, I might be out in the streets with them. Oh, you know, diba? Of course they're angry. I'm angry. We should all be angry because what's happening is not right. Yes, express it. You make your feelings known to these people and make them answerable for the wrongdoings. Palaman ninyo ang sentimento, palaman ninyo kung paano nila kayo sinaktan, kung paano kayo ninakawan nitong mga ito. Palaman ninyo sa kanila, sigawan ninyo, lahat, gawin ninyo, mag-demonstrate. Just keep it peaceful. Kasi pagka hindi na peaceful, mahirap na yan. The police will have to do its duty to maintain peace and order. But to show that you are enraged, to show that you are angry, to show that you are disappointed, to show that you want justice, to show that you want fairness, what's wrong with that? I want to show that there's justice. I want to show that there is fairness. I want to hold these people accountable just like they do. So I don't blame them. I don't blame them. Not one bit. Kasi mga kababayan, kung natitiis niyo yung mga ganitong eksena, ganyan, di ba? Nahihirapan ng tao, yung ganito, di ba? Yung ganyan, no? Nung klaseng tao ka, kung natitiis mo yung ganyan. Nakagalit yan, ha? Imagine, mga kababayan, tayong lahat nahihirapan. Tapos yung mga kumag na katulad nila Diskaya, yung mga kumag na katulad nila Chis Escudero, tulad ni Saldico, tulad ni Joel Villanueva, tulad ni Jinggoy Estrada, tulad ni Bongo, pa-happy-happy? Nagpakasasa dun sa kickback? Anak ka ng tipaklong. At mga kababayan, buti sana kung yung kickback nila maliliit lang eh. Buti kung mga 100 pesos, 200 pesos. Sige na, bulsa mo na yan para sa abala. Ganon. Tip na lang ng taong bayan sa iyan. Pero naman, mga kababayan, ang lala, 35 million, 355 million, 600 million, 142.7 billion, 3 billion, 12 billion, anak ng tipaklong.
51 billion. Ayun yung pamilyang Duterte. Anak kayo ng tipaklong. Nagpapakasasa kayo, nag-around the world kayo, ginagawa nyo yung excuse yung tatay nyo para hindi kayo humarap sa mga obligasyon nyo sa Pilipinas. Paano kang di magagalit? Kanina sa press briefing ni Presidente, kinumpirma niya yung sinabi natin kahapon. Ang sabi natin kahapon, ang corruption wala sa pagbabudget, nasa paggamit. Sinabi ni Presidente yan kanina, di ba? Sabi ni Presidente kanina, it doesn't matter how many billions yung inilagay na pondo. Ang importante, kung nagamit ba ng tama. Yung sinabi natin kahapon eh. So mga kababayan, ganito lang. Simple lang ako mag-isip. Wala akong pakialam kung 51 billion ang binigay kay Pulong sa 1st District ng Davao City. Hindi magre-react ang mga kahit anti-Duterte. Hindi magre-react doon sa 51 billion kung yung 51 billion na yon ginamit ng tama. Kung yung 51 billion na yon guarantees na walang baha sa Davao City. Yun lang naman yun eh. So, kahit 51 billion pa, kahit 68 billion pa yan, kahit 100 billion pa yan. Basta parang totoong Singapore na talaga ang Davao City, edi go ahead. Diba? Walang problema. Basta maayos. Hindi ka pwedeng magbigay ng excuse na humuhupa naman after 30 minutes eh. Urur! Diba? Kasi you get what you pay for eh. Ang nakakatawa pa dito, mga kababayan. Di ba nag-press con din si Aimee? Masyadong tryhard yung ano niya eh. Yung kanyang press con kanina. Aimee! Umalma sa mga polisiya ni PBBM. Ay, grabe. Lahat naman ng polisiya ni PBBM, inaalmahan. Aimee, umalma sa mga polisiya ni PBBM. Hindi ito ang turo ng aking ama. Yes! Sinong ama? Pinapaalala ko lamang na matagal ko nang sinasabi to. Maraming nalilito kung bakit ako tumututol sa napakaraming nilalabas na polisiya ng aking kapatid. Mahal ko ang aking kapatid, hindi magmamaliw yung, ewan ko sa'yo. Kaya lang, hindi ito ang turo ng aking ama kung buhay yung tatay ko, kaya ako pumunta sa puntod sa libingan, ay talagang masasabon kami ng bonggang-boga, hindi talaga siya papayag ng ganito. Ng ano? Na, hindi Marcos kung hindi Romualdez Araneta daw ang nakaupo. Alam nyo, mga kababayan, etong si Aimee, she's really leaning into this. Alam nyo kung bakit? Kasi nga sa 2028, ang pinangako sa kanya ni Sara, gagawin siyang vice president. Alam nyo, mga kababayan, if time comes na maging iba yung sitwasyon, let's say tumakbo talaga si Sara for president, at hindi si Aimee yung kinuha niyang vice president, that will be a rude awakening for Aimee Lacson. Sinakripisyo niya yung kanyang political capital para lang sa political ambition niya. Bahala siya dun. Buhay naman niya yan eh. Etong nakakatawa. Sinabi niya, ang nakaupo, hindi Rom Marcos ang nakaupo, kundi Romualdez Araneta. Alam nyo, pag nagsasalita ka ng ganito, ina-undermine mo yung sarili mong kapatid. Oo. So, ibig sabihin, wag mo sabihin mahal mo yung kapatid mo kasi sinisiraan mo yung kapatid mo. Pinagmumukha mo siyang inutil. Huwag mo sabihin mahal mo yung kapatid mo tapos at in the same breath pagmumukhain mo siyang inutil, di ba? Sasabihin mo na yung presidency niya is not really his presidency but he is the puppet of Lisa Marcos tsaka Martin Romualdez. What the hell? James, hindi na raw siya Romualdez. Sinabi raw niya sa nanay niya yan. Hindi raw siya Romualdez. Baka pinanindigan niya talaga yung Lacson niya, James.